No. So ngayon no, gusto ko malaman niyo no na mga kapatid in Christ no. Kung sakali may mga tao no na kumakalaban sa inyo, ito lang payo ko sa inyo. Wag niyo pong papatulan yung mga tao no na nagsasalita ng masama against sa inyo. Huwag kayong gumanti ng masama dahil lang kayo ay ginawa ng masama. Lahat po tayo dito sa mundong ito ng mga tao, magkakapatid lamang po tayo ayon sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang tao ang iyong kaaway. Kahit pa sinasabi natin na iyang tao na yan ay masama at gumagawa ng karumadumal kasamaan sa kanyang kapwa or sa iyo, wag kang gumanti ng masama. Kasi ang tao na yan ay napapalayo sa Panginoon. Dahil sa kanyang paglayo sa Panginoon, kinokontrol siya ng demonyo. Pero ang katotohanan, hindi ang tao ang ating kaaway, kundi against the principalities, mga demonyo. Ang mga demonyo, ginagamit niya ang mga tao to against you. Paano ka wasakin, magsalita ng masama upang ikaw ay gaganti rin sa kanya. Pag gaganti ka sa kanya, ikaw at yung tao na yun na ginamit ng masama, ng demonyo, ay magiging pareho. Kaya ang payo ko, wag po kayong gumanti ng masama sa masama. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang gaganti at ako ang magbabayad. Wala po tayong karapatan kasi yung mga tao na yan katulad natin. Kahit pa sabihin natin na gumagawa sila ng kasamaan or gumawa siya ng kasamaan against sa atin, yung mga tao na yan, kapatid pa rin natin yan in Christ. Lagi niyong tatandaan, hindi ang tao ang ating kaaway. Kung babasahin mo sa Biblia, hindi ang katawan or ang dugo ang kaaway natin, kundi ang mga demonyo against the principalities, the devil. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao naliligaw, nalilinlang. Tignan mo kung paano niya winasak ang mga tao ngayon. Winasak niya ang bawat simbahan, ang mga relihiyon, ang mga templo, ang mga pastor's wife, pastor's family, congregation, mga pamilya. Tignan mo kung paano naghahari ang kasamaan sa mundong ito ngayong panahon. Kaya kung may mga tao man na gumagawa sa iyo ng kasamaan, huwag kang gaganti ng kasamaan. Ayon sa sinabi sa Biblia, sinabi ng kautusan, kung ang iyong kaaway magutom, pakainin mo siya. Kung mauuhaw, painumin mo siya ng tubig. Kung nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Kung mayroon ding kukuha daw sa iyong damit, ibigay mo, pati yung panloob. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung may sasampal sa iyo sa kaliwa, ipasampal mo rin ang kanan. Huwag kang gaganti ng masama dahil lamang ginawan ka ng masama ng iyong kapwa. Lagi mong tatandaan, uulitin ko, hindi ang tao ang ating kaaway, kundi ang mga demonyo na siyang kumukontrol sa mundong ito, na siyang nagpaalipin sa mga tao, na siyang bumubulag sa mga tao, na siyang kumukontrol sa mga tao upang gumawa ng kasamaan. Tignan mo ngayon. Kaya yan ang payo ko sa iyo. Huwag kang pumapatol o papatol sa isang tao. Hindi ang tao ang ating kaaway dito sa mundong ito. Bawat tao at tayong lahat tinubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo sa cross, sa tumulo. Namatay siya sa cross hindi para sa demonyo, kundi
para sa mga tao upang tayo ay tubusin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Dahil ang tao namumuhay sa kasalanan at ang kasalanan pinagharian ng demonyo. Kung ang isang tao nananatili na masama, nananatili sa kasalanan, tulad ng gaya ng ang kasamaan ay galing sa demonyo, kung ikaw naalipin ng kasamaan, Diyos mo na ang demonyo at sinasamba mo na at yan na ang iyong hari. At hindi yan ang iyong kaaway, kundi ang mga demonyo. Hindi ang tao ang iyong kaaway, kundi ang mga demonyo. Kundi, sana magpatawad tayo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, kung ikaw, dan pa lang sa daan, may kaaway ka, kagalit ka sa iyong kapatid, bago pa kayo pumunta or makarating sa isang hukuman, makipag-ayos ka na. Dito pa lang sa daan sa iyong kapatid. Dito sa mundong ito. Makipag-ayos na tayo habang nandito pa itong buhay na ito. Habang hindi pa tayo nakarating doon sa hukuman. Sa harap ng ating Panginoong Jesucristo for judgment. Lagi po natin tatandaan yan. Gusto kong ulitin ko po. Hindi ang tao ang ating kaaway. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung paano mo inibig ang iyong sarili, ganon din ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Kung ikaw sa iyong sarili, ayaw mong masaktan, ayaw mong makasakit, ganon din ang pagtrato mo sa iyong kapwa. Kasi tayong lahat, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, magkapatid kayong lahat. Busa magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yan ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. So hanggang dito na lang, no, and God bless everyone. Amen.